Factor trinomial where a is greater than 1. So we have 6x squared plus 11x minus 10. So ang una natin gagawin ay i-multiply natin yung first term or ang leading term sa last term. So yung 6x squared i-multiply natin sa negative 10. So ito yung ating first step. Multiply the first term or the leading term to the last term. So 6x squared times negative 10 equals negative 60x squared. So ayan yung ating first step. So ang second step ay kukunin natin yung factor ng negative 60x squared. So, since na negative yan, so, ang factor niya ay isang negative at isang positive. So, kunin natin yung factor ng 60 na kung i-add or i-minus natin, ang kalalabasan ay positive 11. So, ano nga ba yung dalawang number na kung i-multiply ay negative 60 ang sagot at kung i-add or minus ay positive 11x ang magiging sagot. So, ito yun. Meron tayong 15 positive 15x at negative 4x. So, check natin. So, 15 times negative 15x times negative 4x is equal to negative 60x squared. So, tama. Ito yung factor ng negative 60x squared. Itong dalawang to. Positive 15x at negative 4x. Ngayon, i-check natin. So, i-minus natin or yes, kung magsasatisfy siya sa ating middle term or second term na 11x. So, 15x minus 4x equals, the answer is 11x. Yes, tama siya. So, therefore, ang dalawang ito ang factor ng negative 60x squared. So, yun yung ating second step. Ito yung first step. Ito naman yung second step. So, ngayon, dito na tayo sa third step. So, magiging third step natin. So, yung yung middle term, ay papalitan natin ng 15x minus 4x. So, kukopyahin lang natin yung 6x squared at negative 10. Pero yung middle term na 11x, ipapalit na natin yung kanyang factor. Okay, so let's go. So, copy 6x squared and then yung kanyang dalawang factor, positive 15x and then yung minus 4x at yung last term na negative 10. So, ito na yung ating third step. So, ngayon, titingnan natin kung saan dyan ang may common sa common monomial factor. So, yung 6 and 15, common ba? Meron ba silang isang number na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa, yung 6 and 15? Meron ba? Okay, so, yes, meron. Ang negative 4 and negative 10, meron din. Okay, so ibig sabihin, dahil meron silang common monomial factor, ay pwede na silang i-group. Okay, so 6x squared plus 15x. So, ikulong natin yan. So, then, ito, grupo din natin to plus negative 4x minus 10. So, yan.
And then, kukunin na natin yung common monomial factor. Dito muna tayo. So, ano yung number na pwedeng i-multiply, ay i-divide rather, sa 6 and 15? So, of course, pwede yung greatest common factor pala, yung pwedeng ng 6 and 15 ay, okay, dito muna tayo sa hiwalay na papel. Kunin natin yung GCF ng 6 and 15. So, yung mga pwedeng i-divide sa 6 ay 3 and 2. Sa 15 naman ay 5, 3. So, ito yon yung kanyang greatest common factor. So, ibig sabihin ay 3 ang ilagay natin dito. At ang variable naman, x squared and x. So, kukunin natin yung may least exponent. Ito yung x. So, dahil pareho silang may variable na x, kukunin lang natin yung variable na may least exponent. Ito yung x. Okay, so let's continue. So, 6 divided by 3 equals 2. And x squared divided by x equals x. 15 divided by 3 equals positive 5. And x divided by x equals 1. Okay, so dito tayo sa kabila. So, ano naman kaya yung pwedeng dalawang number na pwedeng i-divide sa negative 4 and 10? So, dito tayo. Negative 4 and negative 10. Ano kayong greatest common factor nila? Ang negative 4 pwedeng i-divide sa tawag dito. Pwede silang i-divide sa negative 2. Yes, dito naman ay negative 5, negative 2. Okay, so negative 2 yung ating greatest common factor, or yes, ibig sabihin ang ilabas natin dito ay negative 2 and or x, yung variable x, yung kabila ay walang variable. So, ibig sabihin wala siyang common monomial factor pagdating sa variable kasi wala namang variable yung 10 eh. Okay, proceed. So, negative 4 divided by negative 2 equals positive 2. And then, copy x. Okay, so, negative 10 divided by negative 2 equals positive 5. Okay, so, tingnan nyo, malapit na tayo sa tamang sagot. So, since meron pa tayo dito hindi na-solve, so 5 times 1, so bring down lang ito. And then, 2x, positive 5 times 1 equals 5. And minus 2, bring down lang. So, okay class, so yan. Meron na tayo, o kung mapapansin nyo, pareho yung itong dalawang to. So, pareho. So, ang gagawin natin dyan, ipag-iisa na lang natin. Pero itong kanilang CMF or GCF, sila yung ipagsasama natin. So, ganito. Copy 3x and negative 2. Ikulong natin sa parenthesis. And, kopyahin lang natin to. So, since pareho sila, ay magiging isa na lang sila. 2x plus 5. And, of course, this is now the factor of, okay, where is it? It's now the factor of 6x squared plus 11x minus 10. So, ito yung sagot. Okay, so, I hope na may natutunan kayo. So, feel free to message kapag mayroong di naintindihan.